Nakakarinig ka na ba kapatid ng mga bagay na paglapastangan sa pangalan ng Diyos? Nakakakita ka na ba ng mga ginagawa ng mga tao para laitin ng Diyos? Hindi dapat laitin ng Diyos at hindi man lang dapat mabanggit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Deuteronomy chapter 5 verse 11, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kahit inutos na ng Diyos na huwag babanggitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan, ito ay nangyayari sa atin sa bawat panahon na lumilipas habang tayo ay papunta doon sa huling yugto ng mundo. Napakarami at nagiging normal na ang paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Kung mapapansin nyo, kahit sa mga first world country, talamak po yung mga ginagawa ng mga sikat na tao, famous, mga influencer, sa kanilang concert, sa kanilang mga videos, sa kanilang mga music covers. Ito po yung mga ginagawa nila, paglapastangan sa imahe ng Panginoong Jesus. At ito yung ginagawa nila sa kanilang mga live concerts, mga videos, mga covers. Hindi natin sila hinuhusgahan, ngunit ayon sa kanilang mga kinikilos, ito yung pinapakita nila at ito yung ini-influence nila sa mga tao. Kendrick Lamar, lagi siya nagsusuot ng crown of thorn. Alam natin na ito ay suot ng Panginoong Hesukristo bago siya ipako sa krus at hanggang siya ay nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo. Sa tingin nyo, ano ang pinapakita ng isang sikat na rapper or singer na nagsusuot ng crown of thorn? Ito ba ay paglapastangan sa Diyos o ito ay normal lang na ginagawa? The baby on the cross. Tama ba na ito ay gawin sa maraming tao na nakakapanood at tinitake advantage na maraming tumatakilik ng musika mo at ito yung gagawin mo? Ilang mga tao na mahilig ilagay yung cross sa kanilang mga musika. Si Madonna, si Lil Dicky. Obsessed din ang iba sa paggamit ng upside down cross. Kung kilala nyo si Rihanna, nilalagay niya ang mga bagay na ito sa kanyang mga musika. Meron ring mga ibang rapper na ginagamit ang upside down cross at gumagawa ng mga demonic rituals na sinasabi ng mga nakakapanood ng kanyang musika at nakakapanood ng mga music videos. Lil Uzi Vert, na kapag siya ay nasa stage, ito yung itsura. Kung ikaw ang tatanungin kapatid, okay lang ba na gamitin ang imahe ng Panginoong Hesukristo, ang mga bagay na crown of thorn, cross, upside down cross, para lang sa kasikatan, para lang sa maraming tao na mapasaya, at sa kabila nito, alam natin na mapapalungkot natin ng Diyos? Ilan lang to sa mga ginagawa ng mga tao upang lalong sumikat at upang makuha ang intensyon ng iba. Tingin nyo po ba nagiging makasarili na ang mga tao? Nagiging sakim sa salapi? Nagiging mayabang na ba? Mapagmataas? Mapang-insulto sa Diyos? Ito na ba yung nakikita po natin sa panahon natin? Ito na ba yung nakalagay sa Bible na sa huling panahon, magiging ganito ang mga tao? Magiging hindi maka-Diyos? 2 Timothy chapter 3 verse 1, magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi maka-Diyos. Sa mga nag-aaral sa mga huling kapanahunan ng mundo, alam natin na mananalo pa rin sa dulo ang Panginoon. Ngunit nakikita ba natin na ganito na ang mga tao? Nagiging malupit na nga ba ang tao? Nagiging mapanira sa kapwa na nga ba ang mga tao at mga nakapaligid po sa atin? Masyado na nga bang makasarili ang mga tao? Ayaw na sa paggawa ng mabuti at mas pinipili na lang yung takbo ng sanlibutan at yung kalayawan na sinusunod ng pita ng laman? Giging maibigin na nga ba sila sa kasamaan sa paggawa ng kasalanan kaysa ibigin nila ang Diyos? Sabi ng 2 Timothy chapter 3, ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Tingnan natin mabuti mga kapatid yung mga ginagamit ng mga item na ito. Ginagamit at pinoportray nila. Art nga lang ba ito? Or design? Or pagiging passionate nga ba? Pero bakit nila sinasadya na gamitin yung mga bagay na alam natin nakapagpahirap sa Panginoong Hesukristo? Hindi natin tinutulig sa ang mga personalidad na nabanggit natin sa videong ito. Tingnan natin mabuti yung ginagamit nila. Sinasadya nga ba nilang gamitin ang mga bagay na ito na alam natin nakapagpahirap sa Panginoong Hesukristo para iportray na ito ay design lang at ito ay passion nila?
Ito ay art? Ano sa tingin mo, kapatid? Kasi kung hindi mo pa alam, ang crown of thorn ay torment sa Panginoong Kristo bago siya ipako sa krus. At habang siya ay nakahang dun sa krus, habang siya ay nakapako, merong nagpapahirap rin dun sa ulo niya. Alam natin na maraming latay ang Panginoong Kristo at ginagawa nila na katatawanan at ginagawa na parang wala lang at normal lang na gamitin ang mga bagay na ito para lang sa kanilang kasikatan. Okay lang nga ba ito? Let me know in the comment section. Ang cross is great a shame sa panahon ng Roman Empire. Once na ikaw ay nakahang dyan, matinding kahiyan, kahubaran, kaya ka narariyan. May kasalanan kang ginawa kung bakit ka mahahang doon sa krus. Ngunit ang Panginoong Kristo, wala siyang ginawang kasalanan nung siya ay nagkatawang tao. Kahit isa. He is blameless, sabi ng scriptures. At ang daladala niyang kasalanan ay yung kasalanan natin. Sa mga pag-aaral ng mga Bible scholar, ang upside down cross ay ginamit kay Apostol Pablo nung siya ay pinako sa krus. Mga demonic rituals. Okay lang ba na ginagawa ito sa harapan ng mga kabataan, maraming tao, at impluensya at inject sa mga panahon na darating na magiging okay lang ang paggawa nito? Kung ikaw ang tatanungin, kapatid, ano ang opinion mo? Let me know in the comment section. In my own opinion, all secular music na nagiging viral at umeere sa mga kapanahunan nila, kung hindi kabastusan, kalayawan, pagmumura, kalaswaan at panlalait sa Diyos ang nagtitrend. Tingin nyo ba ang nasa likod nito ay si Satanas at ang espiritu ng Antikristo, puro paglabag sa kalooban ng Diyos, at ini-spread at pinipilit nilang i-inject sa bawat henerasyon ang mga gawain nilang ganito, mga paglapastangan sa Panginoon? Hail Satan! Alam mo, kapatid ko, ano yung totoo? Hindi madalas pag-usapan ang mga bagay na ito at ayaw pag-usapan ng mga tao. Kasi alam mo, ang nasa likod ng mga bagay na ito kung bakit nakakagawa ng masama ang tao, kundi ang gawa ng kaaway. Ang espiritu ng Antikristo na lumilinglan sa tao na okay lang, gawin mo lang kung ano yung gusto mo. Walang masama sa ginagawa mo. Pero alam natin, sa darating pa ng mga huling kaganapan ng panahong ito, magkakaroon ng great apostasy. Yung pagtalikod sa pananampalataya sa Panginoon. Pandaraya ang gagawin ng kaaway. Gagamitin niya ang lahat ng kaparaanan upang linlangin ng tao at mahulog sa pagkakasala. Unti-unting ilalayo ang tao sa Diyos, lilinlangin, ilalayo sa katotohanan. Ganyan ang ginagawa ng kaaway sa likod ng mga bagay na ito. At ito'y hindi nakikita. Sabi ng Biblia, ang kalaban ay hindi nakikita sa pisikal na kalalagayan, kundi sa himpapawid, sa mga principalities, authorities na hindi nakikita, mga kapatid, sa mundong ito. Dahil marami magpapakita na kunwari maka-Diyos, kunwari nasa Diyos sila, pero ang totoo nito, hindi. 2 Timothy chapter 3 verse 5, ipinapakita nilang maka-Diyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ito. Alam mo, kapatid, mapanlil lang si Satanas. Lagi siyang nagpapanggap. Nagbabalat kayo siya, hindi siya magpapakita ng masama, pangit, may sungay at may buntot. 2 Corinthians chapter 11 verse 14, at hindi naman iyan nakapagtataka dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Anong mo na rin ba kung ano ang dapat natin gawin sa mga panahon na to at sa mga nakikita at naririnig natin na umeere at nagtitrend sa panahon natin? Ito yung dapat natin gawin. Ipanalangin ang bawat tao. Panalangin kahit yung mismong bansa natin. Panalangin ng mga kalapit bansa, mga first world country. Alam nyo po, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kung bakit nagkatawa ng Panginoong Kristo upang tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Mahal ng Diyos ang kinapal, ang tao. Ayaw niya mahulog sa pagkakasala. Kailangan din nila ng kaligtasan. Kailangan nila ang Panginoon. Umpisa mong ibahagi ang Panginoong Kristo sa mga pamilya mo, sa mga kaibigan mo, katrabaho mo, at sa lahat ng kaya mong makadaupang palad. Kailangan nila ang kaligtasan ng Diyos. Maraming ginagamit ang kaaway upang ilayo ang tao sa katotohanan. Alam natin, mga kapatid, na napakarami ng kaparaanan ng kaaway sa panahon natin para mawala tayo doon sa pagbabasa, pananalangin, at pagkakaroon ng commitment sa Panginoon at relationship sa ating Diyos. Take time to pray. Take time to read the Bible. Meditate it. Napakarami remember ng Panginoon para sa atin upang tayo ay ligtas at ilayo doon sa paggawa ng kasalanan. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu,
tayo ay pang-usapan ng kapangyarihan ng Diyos. Piliin natin ang mga bagay na ito. Philippians chapter 4 verse 8. Lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa. At sasain niyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Nais ko na sabayan mo ako sa isang panalangin ganito. Pikit mo yung mata para hindi ka ma-distract. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Patuloy kayong mangusap sa akin. Ang kapangyarihan niyo, banal na Espiritu, ang patuloy na maghari sa aking puso. Panginoong Hesus, tinatanggap ko po kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Patuloy niyo akong pagharian, aming Diyos amang nasa kalangitan, nakatunghay po dyan sa inyong trono. Patuloy po, Panginoon, na ingatan niyo ako sa tukso. Ilayo niyo po ako sa paggawa ng mali at mas piliin ko ang makakalugod sa harapan ninyo. Patuloy ko na ibinibigay ang aking buhay upang ialay sa inyo na isang handog na mabangong samyo na paglilingkod sa harapan niyo, Panginoong Hesus. Guide us, lead us, Lord. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Kung gustuhan mo ang topic natin, let me know in the comment section. Kung meron kang tanong, lagay nyo lang po. Kung bago ka lang sa ating Facebook page, click nyo lang po yung follow at hit nyo po yung notification bell sa YouTube channel para ma-update po kayo sa mga i-release natin video at click nyo po yung subscribe. God bless you all mga kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.